Yes! Today's our family day! Kuya, gising na! Family day natin ngayon! Kuya, ikaw Wait din! lang! Gising na! Family day na! Oo nga pala, family day na natin! Ano mga anak, ready na ba kayo? Yes! Wow, mukhang ready na kayo. Ano, tara na? Anak, usapan natin ha. Okay, Daddy! Oops! Bakit, Kuya Guard? Asan yung guardian nyo? Ako sir, ako yung daddy nila. Ah, ganun ba sir? Asan yung asawa nyo? Bakit kailangan ba buong pamilya? Wala na kami, Mami! Tama na! Ano, papapasukin mo ba kami o hindi? Sige, pwede na kayo pumasok. Marco, wala na ba akong karapatan para kausapin yung mga anak ko? Matagal ka na naming nakalimutan, Mami! Akala ko pa naman babalikan mo kami, Mami. Pero may ibang pamilya ka na pala. Naghintay kami sa iyo, Mami. Pero hindi ka na bumalik. Kanya mo na ba nabilog yung utak ng mga anak ko? Ba't parang ako lang may kasalanan dito, Marco? Di ba ikaw yung nag-umpisa? Oo, may kasalanan din ako dito. Nasabi ko na rin yun sa mga anak natin. Pero hindi ako katulad mo na mahina na sinukuan yung pamilya natin. Oo, Marco, naging mahina ako. Pero sana wag mo naman ako tanggalan ng karapatan sa mga anak natin. Hindi naman kita tinatanggalan ng karapatan, Valerie. Sadyang iniiwasan ka lang nila dahil hindi pa nila tanggap yung pag-iwan mo sa kanila. Mami, bakit mas minili mo pang maghanap ng ibang pamilya kaysa balikan kami? Pasensya ka na, anak ko. Naging mahina ako. Dari? Pwede ba ko yumakap mga anak ko? Hinahanap ka na ng anak mo. Magsisimula na doon yung activities. Hindi na kailangan, Valerie. Nandiyan na yung asawa mo. Tara na, Valerie. Tara na mga anak. Mga anak, may hinanda ako sa inyong pizza! Wow! Thank you, Daddy! Wow! O Valerie, ba't parang hindi ka mapakali? Iniisip ko na yung mga anak ko. Bakit mo pa sila iniisip? Di ba iniwan mo na sila kay Marco? Siyempre, mga anak ko sila. Lumayo na ng loob nila sa akin. Siyempre, iniwan mo sila. Andito naman kami ah. Hindi. Dapat makuha ko yung mga anak ko. Dapat sa akin lang sila. O anong gagawin mo ngayon? E wala ka na sa kanila. Dapat may gagawin akong plano. O ano naman yung plano mo? Basta. Parcel ko na ata yan. Daddy, may dumating pa akong parcel. Ah, ganun ba, Junjun? Magkano ba yun? Mga 500 pesos po yun, Daddy. Okay, sige, sabihin mo dun sa rider, online payment na lang. Sige po, Daddy. Wait lang, Kuya Junjun! Ano yung parcel mo? Palimos Magkano? po! Ay, akala ko parcel. May nanlilimos lang Kahit pala. konting pagkain lang po. Wala, sorry po. Wala po talaga akong pera dito. Kuya Junjun, ano yung parcel mo? Wala pala akong parcel. May nanlilimos lang. Pasensya na po talaga. Teka lang, Ali, may kamukha po kayo. Ah, oo. May kamukha talaga ako. Halika nga dito! Bitawan ako! Kuya Junjun, tulong! Megan! Megan! Bilisan mo!
Megan! Megan! Daddy! Daddy, si Megan! O bakit? Anong nangyari kay Megan? May kumuha po sa kanya! Ano? Anong pinagsasabi mo? Kaya nga ako pumunta dito dahil nabalitaan ko nawawala yung anak natin na si Megan. Tapos sa akin mo pa isisisi? Mami? Mga anak, maigi pang kunin ko na lang yung mga anak ko dahil napapahamak sila dahil sa'yo. Kahit na kailan, Valerie, hindi mo makukuha ang mga anak ko. Ano yun? Magkakaroon ka lang ng pakialam kapag may nangyari na? Eh nung wala, nasan ka nung kailangan ka nila? Di ba wala? Nandun ka sa kabila mong asawa. Tumahimik ka na, Marco! Pabaya ka lang talaga! Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko yung mga anak ko! Tara na mga anak ko! Ano ba, Valerie? Kahit na anong gawin mo, hindi mo makukuha yung mga anak ko. Ano ba? Ito tatandaan mo, Marco. Mapapasakit din yung mga anak ko. Kung makukuha mo, mismong anak mo na nga yung lumalayo sa'yo. Marco! Buisit! Manda ka, Marco. Uutay-utay kung kukunin ko yung mga anak ko sa'yo. Sigurado ako mga anak na may kinalaman ang mami niyo sa pagkawala ni Megan. Anong gagawin natin, Daddy? Hahanapin at susundan ko siya. Tara na! O ano, Valerie? Di ba wala ka na pala? Hindi mo nakuha yung dalawang mong anak? Tumahimik ka na! Hindi pa ako tapos. Makukuha ko pa rin ang anak ko sa kanila. Tara na! Sino kaya ang tatakbo bilang presidente sa school natin? Sigurado ako, wala nang magaganap na batuhan kasi si Marco na yung mananalo bilang president. Sure na sure ako. Tara na, Mimay. Tara. Announcement class! Ito na pala ang qualified na tatakbo bilang presidente sa school natin. Marco, ang makakalaban mo si Junjun. Sigurado kayo, ma'am? Si Junjun yung lalaban kay Marco bilang presidente dito sa school natin? Oo, bakit may mali ba? Oh my God! Ang lakas naman ng loob mo, Junjun, tumakbo bilang presidente sa school natin at kakalabanan mo pa talaga si Marco? Pumayag kayo, ma'am, na si Junjun yung lalaban bilang presidente? Eh bakit naman hindi? Eh lahat naman kayo pwede kayo maging presidente. Yun nga lang, sila lang ang qualified dahil matataas yung grades nila. Kinakalaban mo talaga ako, Junjun. Kumanda ka sa akin. Ang lakas naman ng loob mo para kalabanin ako. Hindi ka pa rin ba nadadala? Hanggang sa pagtakbo bilang presidente, kakalabanin mo pa rin ako? Hindi naman kita kinakalaban, Marco. Hindi ko naman gusto na tumakbo ng presidente. Yung teacher natin yung pumilit na tumakbo ako. Magdadahilan ka pa. Tasha, ang kapal talaga ng mukha ni Junjun, no? Tatakbo siya bilang presidente, eh hindi naman siya bagay dun sa school natin. Kaya nga eh, ano kaya naisip ng loser na yun? Siguro nagpapalakas sa principal natin. Pero humanda talaga siya kay Marco. Habang maaga pa, Junjun, umatras ka na. Dahil pag pinagpatuloy mo, hindi kita titigilan. Uy, Marco, kausap mo palang magiging kalaban mong loser. Oo nga, kung ako sa'yo, umatras ka na. Kawawa ka na nga, loser ka pa. Ano kaya naisipan mo, Junjun, bakit ka tumakbo? Yung pagiging presidente pa talaga? Eh wait, alam ko na. Siguro gusto mong magpayaman, no? Kasi nanakawin mo yung fans ng school natin. Akala mo naman mananalo ka, baka nga yung sarili mo lang yung boboto sa'yo. O class, anong ginagawa niyo dito? Hi, Hello, ma'am! Ay wala po ma'am, kinongrats lang po namin si Junjun tsaka si Marco. Ah, ganun ba? Very good. By the way, Marco and Junjun, congratulations. Class, bilisan nyo na dyan. Malapit na assembly meeting natin. Oh, Marco, good luck pala mamaya. Ready na ba yung speech mo? Oo naman po, ma'am. Ready na yung speech ko para mamaya. Teka, asan nga ba si Junjun? Hindi ko din po alam, ma'am. Kanina ko pa siya hindi nakikita. Ah, ganun ba? Baka nasa Saolo para sa speech niya mamaya. O class, tapos na ba dyan? Asa na kaya yung dalawa? Nagawa na kaya nila yung plano? Marco! Oh, nagawa niyo ba yung pinapagawa ko sa inyo? Siyempre naman! Kami pa! Good afternoon, everyone! Ready na ba kayo pakinggan ang plataforma ng mga tatakbong presidente ng school natin? Thank you. Next, dadako na tayo for senator. Bakit wala pa si Junjun?
Thank you. Napakaganda ang iyong plataforma. Okay, next. Dadako naman tayo kay Mr. Diskaya. Wala bang palakpakan dyan? Teka, parang may mali. Kasama nila si Junjun kanina. Bakit hanggang ngayon wala pa si Junjun? Magsisimula na yung speech nila. Ano na kayo nangyayari ngayon kay Junjun? Kawawa naman. Hindi to pwede. Kailangan kong hanapin si Junjun. Malapit din yung speech niya. Pinahang manalo. Okay, everyone. Ito na ang pinakaantay nyo. Handa na! Huwag send na lahat. Huwag na magagawin pa. Junjun! 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 Okay ka lang ba, Junjun? Anong nangyari sa'yo? Ba't ka nandito? Walang hiya talaga yan si Tasha at si Mimay. Sila yung dahilan kung bakit andito ako. Kinulong nila ako dito. Tama nga yung kutob ko. Inutusan ako ni Ma'am kanina na magpa-print. Tapos nakita ko kayo ni Mimay at Tasha pumasok dito sa stockroom. Oo, Megan. Sigurado ako, plinano to ni Marco para hindi ako maka-attend sa speech. Mga walang hiya talaga sila. Junjun, tara bilisan mo! Makakaabot ka pa sa speech mo! O sige, sige. Gulatin natin sila. Tara, tara! Thank you, Marco. Sa napakaganda mong speech. Pwede ka nang upo. Ano yun, guys? Ayun, pakinggan niyo ba yung napakagandang plataforma ni Marco? Kawawa naman. Di siya makakapag-speech. Walang iba kundi si... For sure ako, umiiyak ngayon si Junjun sa stock room. Si Junjun! Wow! Hindi rin talaga magpapatalo din si Junjun. Napakaganda ang kanyang plataforma. Dahil dyan, guys, palakpakan naman kayo dyan! Paano nangyari yun? Tasha, paano nangyari nakalabas si Junjun sa stock room? Hindi ko din alam, Mimay. So bago tayo magtapos sa ating assembly meeting, batiin mo natin sila ng good luck and congratulations sa lahat ng candidates. Oh, ito na yung kwarto mo, anak Junjun. Wow! Ang ganda naman po ng kwarto ko, Mama Valerie. Salamat po. Simula mamaya, diyan ka na matutulog, ha? Opo, Mama. Sige na, i-enjoy muna yung kwarto mo at magluluto muna ako dun, ha? Sige po. Sige. Sigurado ako, Marco, matutuwa si Junjun kapag nalaman niya na Mami, paano na yan? Wala na si Daddy! Hindi ko alam, Megan. Nang dahil kay Junjun, nagkaletsi-letsi ang buhay natin. Hello? Marco Asawa, ikaw ba yan? Nasaan ka? Gusto mo bang makita yung asawa mo? Sino ka? Asan ba yung asawa ko na ginawa niyo sa kanya? Ano ba kasi kailangan niyo sa amin? Pera? O sige, bibigay namin. Hindi namin kailangan ng pera nyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta dito. Paano kami makakapunta dyan? Eh, hindi naman namin alam kung anong lugar yan. Sige, sasabihin ko kung saang lugar to. Pero meron isang kondisyon. O sige, anong kondisyon ba yan? Huwag na huwag kayong magdadala ng pulis. Hindi, pasensyahan na lang tayo. Hindi nyo na makikitang buhay yung asawa nyo. O sige, sige. Mami, sino yung kausap mo? Ang kumimdat sa daddy mo, hindi maaari to. Hello? Hello, love? Long time no call ah. Siguro may kailangan ka. Oo, kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko na nga po eh. Ano ba yon? Eh basta! Akala niya, patalinuhan na lang to.